Ang mga numero, Putin. Diyos ko, ang mga numero. Ipinapakita nila ang nakakatakot na epekto ng pananakop ng Rusya sa Ukraine. Dahil ang mahigit 4 na taon ng labanan ay nagdulot ng malalang pinsala sa Rusya na hindi inaasahan ni Putin. Matindi ang mga numerong ito. Ang totoong bilang ng mga namatay sa digmaan ay nagpagulat sa buong mundo at yumanig kay Putin hanggang sa kaibuturan. Pinangungunahan ngayon ni Putin ang malawakang pagbabago sa mismong pagkakakilanlan ng Rusya habang pinalalala ng kanyang digmaan ang matagal ng krisis sa populasyon. Pero ang kamatayan, kung akala mo madugo ang Stalingrad, wala ito kumpara sa ginawa ni Putin sa sarili niyang mga tao sa Ukraine. Sa isang ulat noong Hulyo, 2 inilantad ng CNN ang lahat para makita ng buong mundo. Mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022 hanggang 450,000 sundalong Ruso na ang nawala. Hindi namin tinutukoy ang mga nasugatan o sumuko, kundi ang bilang ng sundalong Ruso na namatay sa Ukraine. Iyan ay katumbas ng humigit kumulang 110,000 na namamatay bawat taon higit o kulang. Kapag isinama pa ang mga nasugatan at nabihag, mas tumataas pa ang bilang ng kaswalti. Si Putin ang responsabel sa 1.4 na milyong kaswalti at patuloy pang nadadagdagan sa Russia habang mahigit 2 milyong tao na ang kabuuang nawala sa Russia at Ukraine dahil sa digmaan. Masamang balita na naman para sa Russia. Nakakalungkot ang mga kaswalti ng Ukraine. Pero mas maliit ito. Mas mababa pa sa kalahati dahil ang Ukraine ay nawalan ng mahigit 600,000 kumpara sa 1.4 milyon ng Russia. Para sa Russia, ang mga numerong ito ay nagsasabi ng isang simpleng kwento. 1% ng populasyon ay patay, sugatan o bihag dahil sa digmaang malayong makamit ang layunin ni Putin na sakupin ang Ukraine. May ilang bahagi ng Russia na mas matindi ang nararamdaman sa mga pagkawalang ito kaysa sa iba, na nagpapakita lamang ng kombinasyon ng pagkiling at kawalang puso ni Putin. Pinrotektahan ni Putin ang mga hiyas sa korona ng Russia, tulad ng Moscow at St. Petersburg, mula sa digmaan hanggat kaya niya. Parehong nagpadala ng sundalo ang dalawang lungsod, pero karamihan ng mga recruit ng Russia na lumalaban at namamatay sa Ukraine ay galing sa mahihirap at etnikong minoryang lugar. May mga kwento tungkol sa mga bayang halos mabura sa Russia. Hindi dahil sa Ukraine o mga drone, kundi sa walang sawang paghahangad ni Putin ng mas maraming sundalo. Iniulat ng The Guardian noong Marso ang tungkol sa isa sa mga baryong iyon sa kwento ni Alina, isang babaeng Ruso, habang bumibiyahe siya mula sa bayan ng Syktyvka pauwi sa baryo niyang Kachomia. Sabi ni Alina sa outlet, "Bihira na akong makasalubong na tao kapag naglalakad. Sa nakaraang 4 na taon, parang abandonado na ang aming baryo dahil lahat ng lalaki ay nakikipaglaban sa Ukraine." Ang Kachumia ay may 700 lang na populasyon noon. Malabong makaligtas sa digmaan ni Putin. Lagi itong nangyayari sa mahihirap at liblib na bahagi ng Russia, kung saan nag-aalok ang Kremlin ng malaking pera sa mga taong hindi inakalang kikita ng ganoon kalaki. Ang kailangan lang nilang gawin ay magpalista at mamatay sa Ukraine. Dahil sa sobrang dami, hindi na gumagana ang paraang ito. Ang mga komunidad na tinarget ng sistema ng pagre-recruit ng Russia mula simula ng pananakop ni Putin ay nauubos na. At kahit ang pinakamalaki ng alok na pera ay hindi na sapat para mahikayat ang mga tao para sa kanyang digmaan. Iniulat ng United 24 Media na bumaba ng 1 sa 3 ang recruitment ng voluntaryong sundalo ng Russia noong Mayo 2026 kumpara sa Mayo 2025. Ang ilang unit ng Russia sa harapan ay napupunuan na lang sa 30 o 40% ng dapat nilang lakas. Hindi ito minsan lang nangyari. Kumukuha ang Russia ng 27,000 sundalo kada buwan habang lumobo na ng lampas 30,000 ang bilang ng mga kaswalti nito bawat buwan. Wala nang tao dito. Naubos na ang mga tanga na gustong sumali para sa pera, ayon sa isang hindi pinangalanang sundalong Ruso. Kaya mobilisasyon o tanggapin ang kahihiyan. Ang huling bagay na gusto ni Putin gawin
ay ang magmobilisa. Alam niya kung gaano kalakas ang magiging protesta kapag ginawa niya yon. Pero nauubusan na siya ng mga opsyon. Hindi na kayang tustusan ng Kremlin ang digmaan sa Ukraine sa kasalukuyang paraan. Trend kasalukuyan, 8 ang nagiging casualty sa panig ng Russia sa bawat isang casualty ng Ukraine. Sa usapin ng mga namatay, ang tinatayang 6, naraang 25,000 na casualty ng Ukraine ay kinabibilangan ng 150,000 na nasawi. 3 beses mas maraming sundalong namatay sa Russia at higit doble ang kabuuang casualty kumpara sa kabila. Sobrang grabe na ito, mas malala pa kaysa Stalingrad para sa Russia. Ang Stalingrad ay isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng Russia. Marami sa Russia ang nagdadalamhati sa mga nasawi. Ngunit pinupuri rin ito bilang halimbawa ng tibay ng loob ng mga Ruso na nagtagumpay laban sa kalaban. Dagdag pa ng Britannica, ang labanan na ito ay isa sa pinakamahalaga ng ikalawang digmaang pandigdig. Mahalaga rin itong bahagi ng alamat ng dakilang digmaang makabayan na madalas gamitin ni Putin para hikayatin ang mas maraming Ruso na magsakripisyo sa kanyang pananakop. Madugo rin ang Stalingrad. Sa pagtatatapos ng labanan, 800,000 sundalong Axis ang namatay, nasugatan o nahuli. Tinatayang 1.1 milyon sa pulang hukbo at 40,000 sibilyan ang biktima ng labanan ayon sa mga Russian historian. Baka napansin mo na ang ilang bagay sa mga numerong ito. Umpisa natin sa pinakahalata. Ang 1.1 M casualty sa Stalingrad ay 300,000 na mas mababa kaysa 1.4 M casualty ng Russia sa Ukraine. Kung pagsamahin ang 800,000 Axis at 1.1 milyong Soviet na casualty, aabot ito sa 1.19 milyon 100,000 na mas kaunti kumpara sa kabuuang casualty sa patuloy na digmaan sa Ukraine. Mas matindi para sa Russia ang Ukraine kaysa Stalingrad. Siyempre, may mahalagang paglilinaw sa pahayag na ito. Ang labanan sa Stalingrad ay isang labanan lamang na naganap sa gitna ng mas malaking digmaan na sumaklaw sa buong mundo. Hindi eksaktong may kumpara ang casualty ng Russia sa Ukraine dahil sumasaklaw ito ng mahigit 4 na taon ng labanan. Pero may bahagi ng paghahambing na nakakatakot para sa Russia dahil mas malaki ang pinsalang dulot ng digmaan sa Ukraine kaysa Stalingrad. Higit pa sa numero, ito ang dahilan kung bakit mas mahirap para sa Russia ang Ukraine kaysa Stalingrad. At nauuwi ito sa isang salita. Bago natin sabihin ang salitang iyon at talakayin ang problemang dulot ng bigong pananakop ni Putin sa Russia, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel na ito, pindutin mo ang subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong mapanood mo pa ang iba naming mga video. Kaya ang napakahalagang salitang iyon ay demografiya. Hindi totoo kung sabihing walang epekto sa demografiya ng Russia ang Stalingrad. Siyempre, may epekto ito. Mahigit 1 milyong kaswalti sa isang labanan. Lalo na kung isama pa ang iba pang kaswalti ng Russia sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay siguradong may epekto. At iyon ang nakita natin. Ang rehiyon ng Stalingrad ay nakaranas ng pagbaba ng populasyon ng humigit kumulang kalahating milyong tao dahil sa pinagsamang epekto ng mga kaswalti, paglikas at pananakop na katumbas ng halos 1/4 ng kabuuang populasyon ng Stalingrad noong dekada 40. Umabot sa karatig rehiyon ang epekto ng problemang demograpiko, ngunit nanatiling lokal. Hindi naranasan ng Russia ang matinding krisis sa populasyon dahil sa Stalingrad. Ngunit iba ang mga pagkawala ng Russia sa Ukraine. Hindi lang nila nalampasan ang Stalingrad, kundi lalo pang nilulubog ang Russia sa demograpikong itim na butas na dati na nitong kinasadlakan. At ngayon ay hindi na matakasan dahil sa kagustuhan ni Putin na ipagpatuloy ang pananakop. Lalong titindi ito. Tapos na ang Stalingrad, pero ang digmaan sa Ukraine ay hindi pa. Ang 1.4 M casualty ng Russia ay dapat lagyan ng patuloy pang nadaragdagan. Sa totoo lang, base sa pagkawala ng Russia na mahigit 30,000 sundalo kada buwan at 39,000 490 kaswalti noong Hunyo, maaring umabot sa 1.6 na milyong pagkawala pagdating ng katapusan ng 2026.
Hindi lang basta mas malaki pa kaysa sa Stalingrad ang mga pagkalugi sa ilalim ni Putin kumpara sa Stalingrad. Pinapapalala pa niya ang krisis sa demografiya na baka di na makabawi ang Russia. Matagal na ang krisis na ito. Noong 1976, hinulaan na ng French demograpong si Emmanuel Todd ang kasalukuyang nangyayari sa Russia. Sinabi niya na ang Soviet Union na matatag pa noong dekada 70 ay babagsak sa loob ng 10 hanggang 30 taon. Naganap ang pagbagsak na yon sa mismong gitna ng panahong itinaya ni Todd at nagdulot pa ng isa pang problemang binigyang diin ng demograpo. Ang pagdami ng namamatay na sanggol, kaso ng pagpapakamatay, at iba pang issue sa Soviet Union ay nagpapakita ng sirang sistema na magdudulot ng demograpikong problema sa Russia sa hinaharap. Muli, tama ang hula ni Todd. Noong 1972 matapos mabuwag ang Soviet Union, nagsimula ang Russia sa negatibong paglago ng populasyon. Mas marami ang namamatay kaysa ipinapanganak, kahit may dagdag mula sa imigrasyon. Unang beses itong nangyari sa Russia noong panahon ng kapayapaan at nagdulot ito ng patuloy na lumalalang krisis sa demografiya doon. Noong 1979, ang birth rate sa Russia ay 1.18 bata kada babae, kulang para tumapat sa death rate sa panahon ng kapayapaan. Hanggang ngayon, nararanasan pa rin ng Russia ang parehong hamon mula 1972. Mataas ang namamatay, mababa ang ipinapanganak. Bahagyang tumaas ang birth rate ng Russia mula pa noong malulubang taon ng dekada 90. Ngunit, hindi pa rin umaabot sa 2.1 anak bawat babae na kailangan para mapanatili ang laki ng populasyon. Kahit mas maganda kaysa 1,000, bumababa pa rin ang birth rate ng Russia nitong nakaraang dekada. Ang 2025 ay nagmarka ng ika-10 sunod na taon ng pagbaba ng fertility rate, habang ang mga kababaihan sa Russia ay nagkaroon lamang ng 1.300 at 74 na anak kada babae. Hindi ito sapat para sa Russia kahit sa pinakamagandang panahon, lalo na ngayon na nakita natin ang napakaraming pagkamatay ng mga Ruso sa Ukraine simula Pebrero 2022. Ito ang tunay na pamana ni Putin at dahilan kung bakit mas nakakasama ngayon ang Ukraine sa Russia kaysa Stalingrad. Hindi lang ito tungkol sa bilang, kundi pati sa epekto ng digmaan na mararamdaman ng Russia sa mga susunod na dekada. Alam ni Putin ang demograpikong krisis ng Russia. Alam na niya ito mula pa noong umakyat siya sa kapangyarihan noong 2000. Noong dekada 2020, nakita na nating naging mas desperado ang presidente ng Russia sa paghikayat sa mga Ruso na magkaanak pa. Noong 2020, nangako si Putin ng tax break sa malalaking pamilya para tumaas ang birth rate ng Russia mula 1.5 hanggang 1.7 bawat babae. Nangako rin ng pondo mula sa estado para sa mga bagong ina na dati ibinibigay lang sa pamilyang may 2 o higit pang anak. Nanghako rin sila ng libreng pagkain sa eskwela. Wala sa mga ito ang gumana, pero patuloy pa ring sumusubok si Putin at ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin. Lalong nagiging kakaiba ang kanilang mga paraan. Pinag-uusapan ngayong linggo ang mga kakaibang kampanya tulad ng pink na banner sa Moscow na may nakasulat na "Hindi ka pa ba nanganap?" na tila kinokonsensya ang mga babaeng walang anak para magkaanak. Sinabi ng Ministry of Education ng Russia na nais nilang gumawa ng mga kondisyon para sa romantikong relasyon sa mga paaralan, na tila isang anti-abstinence program para sa mga kabataang hindi pa dapat nagkakaanak. Noong Pebrero, hinimok ni Putin ang mga negosyo sa Russia na himukin ang kanilang empleyado na magkaanak. Di namin alam paano nila gagawin yon. Magsusuot ba sila ng guwantes at gagabayan ang ari ng lalaki? Huwag na nga nating tapusin ang ideyang yan. Nanawagan si Putin na gawing normal sa Russia ang pagkakaroon ng 3 anak sa edad na 35 imbes na ito'y ituring nakakaiba. Na para bang dahil lang sinabi niya ito, biglang magkakaroon ng dagsa ng panganganak sa bansang matagal nang may problema ang bansa sa birth rate simula nang mabuwag ang Soviet Union. Maari ring ituro ang paglutas sa mga problema sa populasyon ng Russia bilang dahilan kung bakit sinimulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine.
Kung nagtagumpay ang espesyal na operasyong militar ni Putin na pasukuin ang Ukraine sa loob lang ng ilang araw, gaya ng inaasahan nila, mga 40 milyong tao sana ang nadagdag sa populasyon ng Russia ayon sa kanya. Nakikita natin na ginagamit ni Putin ang digmaan sa Ukraine para solusyonan ang demograpikong problema ng Russia. Isang tao ang nagsabing iisang lahi ang Ruso at Ukrainyano para suportahan ang kanyang digmaan at ginagamit niya ito para ipadikidnap ng kanyang hukbo ang mga batang Ukrainyano papuntang Rusya. Sa ulat nito noong Marso 2026, ibinunyag ng BBC na ayon sa ulat ng Ukraine, halos 20,000 batang Ukrainyano ang iligal na dinala sa Russia mula Ukraine sa pamamagitan ng Belarus mula simula ng digmaan. Ang komisyon ng United Nations ay may bilang na 1,205 na kumpirmadong kaso. At sinasabi nito na 80% ng mga batang natukoy nila ay hindi pa naibabalik. Baluktot ang lohika ni Putin. Magnakaw ng mga batang Ukrainyano para bumawi sa krisis sa demografiya ng Rusya. Ang irony, hindi nakikita ni Putin na ang digmaang sinimulan niya ang dahilan kung bakit hindi na makabangon ang Rusya mula sa krisis na ito. Ang 1.4 na milyong kaswalti at 450,000 napatay ay malinaw na mga numerong pwedeng banggitin. Ang mga sundalong namamatay ay hindi na makakapagpatuloy at hindi na magkakaroon ng mga anak. Isipin mong ikaw ang isang karaniwang pamilyang Ruso ngayon. Gugustuhin mo pa bang magkaanak? Gusto mo ba silang dalhin sa mundong ito, sa isang Rusyang nasa digmaan, kung saan kitang-kita na laging naghahanap ng sundalo si Putin at winawasak ang ekonomiya para sa digmaan? Siyempre hindi. Marami sa Rusya ang di naniniwalang posible magkaanak na yon. Kailangan munang matapos ang digmaan at alam natin na masyadong baliw si Putin para gawin yon. Pinalala niya ang sarili niyang sitwasyon dahil sa pagkabigong umatras sa Ukraine kahit na nangangahulugan itong lumika ng bagong Rusya na maaring magikayat sa mga tao na magkaanak. Kaya kapag nakita natin ang 1.4 na milyong kaswalting Ruso sa Ukraine, hindi lang dugo o ang matinding pangpupumilit ng Rusya sa estratehiyang militar na hindi gumagana ang dapat pansinin. Ito ang Rusya, isang bansang nasa gitna ng lumalalang krisis sa populasyon, na lalo pang lumalala sa bawat araw na nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Mas kakaunti ang mga Ruso, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na dekada na magdudulot ng mas malaking problema kay Putin. Hindi lang siya natatalo doon. Inilagay ni Putin ang Russia sa posisyong maaring maagaw ng ibang mga bansa ang sarili nitong teritoryo. Noong Setyembre 2025, tinukoy ng Carnegie Endowment ang demograpikong krisis ng Russia bilang pinakamapanganib sa ngayon. Itinuro nito ang kakulangan ng imigrasyon kumpara sa mga nakaraang taon bilang dahilan. Dahil hindi na kayang palusutin ng Russia ang kanilang bilang ng populasyon sa pamamagitan ng pagtanggap ng mas marami pang tao mula sa ibang bansa. Mahalaga na kakaunti ang imigrasyon ng mga nagsasalita ng Ruso. Dahil sa pagbagsak ng Unyong Sobyet, bumalik sa kanilang tinubuang bayan ang milyon-milyong nagsasalita ng Ruso kahit may epekto ito sa birth rate. Noong 1,974 mahigit 1 milyong tao ang lumipat sa Rusya, kaya napanatili ang populasyon. Pagsapit ng 2026 na kalipat, na sa Rusya, ang mga nagsasalita ng Ruso nalilipat sana. Hindi na pwedeng sandalan ni Putin ang saklay na yon. Ang kakulangan ng imigrasyon ay problema para sa Rusya. Pero ganoon din ang sobrang dami ng imigrasyon. Parang balinto na, di ba? Pero totoo ito. Habang gumababa ang populasyon ng mga etnikong Ruso, dumarating hindi lang mga imigrante mula sa ibang bansa, kundi sila rin ang naglalagay ng batayan para mawalan ng teritoryo ang Rusya, lalo na sa malayong silangan ng bansa. Ang dating bentahin ng lawak ng Rusya sa militar ay naging kahinaan ngayon dahil sa sobrang pagkakatuon ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation noong Abril, sinusubukan ngunit nabibigo ang Rusya na pigilan ang pagbagsak ng populasyon sa Siberia at malayong silangan. Sabi ng foundation, nabawasan ng 10% ang populasyon sa malayong silangan ng Rusya
mula 2,000 nang maging pangulo si Putin at inaasahang bababa pa ng 8% sa pagtatapos ng dekada 20 ng 2,000. Nauubos ang mga Ruso sa malayong silangan at napapalitan ng China na dati ring nagbigay ng malaking bahagi ng teritoryong ito sa Rusya ilang dekada na ang nakalipas. Dahil sa kasunduan ng Aigun, 1,858 at Kumbensyon ng Peking, 1,860, isinuko ng China ang higit 1,000,000 kilometro kwadrado ng teritoryo sa Rusya, kabilang ang malaking bahagi ng malayong silangan ng Rusya. Maraming Tsino ang naniniwalang dapat nang mabawi ang teritoryo at lalo lamang pinapaboran ng Rusya ang layunin nila. Noong 2024, iniulat ng GIS na pinayagan ng Rusya ang China na mag-develop sa malayong silangan ng Rusya at nagtayo ng 2 espesyal na zonang pang-ekonomiya para hikayatin ang pamumuhunan. Pinahina ni Putin ang kontrol ng Rusya sa sarili nitong teritoryo dahil sa sobrang pag-asa ng bansa sa China. Ang Siberia ay 13.1 milyong kilometro kwadrado ng Rusya at kulang sa depensa matapos alisin ni Putin ang maraming tao para sa digmaan. Maaari bang salakayin ng China? Maaari, pero malabo. Mas madali raw sakupin ng China ang Siberia kaysa Taiwan, ayon sa dahil. Maaring hindi na kailangan ng pananakop. Pwedeng gawing mas nakadepende ang Russia sa China para suportahan ang digmaan ni Putin, habang dahan-dahang pumapasok sa malayong silangan ng Rusya hanggang sa hindi na gumana ang teritoryo at malugi ng malaki kapag umatras ang China. Isang palihim na pag-agaw na naging posible dahil sa krisis demograpiko na pinabilis ng digmaan ni Putin sa Ukraine. At wala nang magagawa si Putin tungkol dito. Kahit tapusin pa ang digmaan sa Ukraine, hindi pa rin ito makakatulong. Tinatayang naabot na ng populasyon ng Rusya ang pinakamataas nitong bilang na humigit kumulang 146 na milyon noong 2020 at hindi na mapipigilan ang tuloy-tuloy nitong pagbaba sa mga susunod na dekada. Malamang na mawalan ang Rusya ng 300,000 katao bawat taon hanggang 2050. Mas marami pa kung magpapatuloy ang digmaan. Mahirap makita kung paano makakabawi ang Rusya sa susunod na siglo, maliban kung may malaking pagbabago sa lipunan na maghihikayat sa mga tao na magkaanak. Hindi mangyayari ang pagbabagong yon sa ilalim ni Putin. Malabong magbago kahit pagkatapos ng panahon ni Putin. Naiipit ang Rusya. Kaya kapag nakita natin ang bilang ng mga casualty na mas grabe pa sa naranasan ng Rusya sa Stalingrad, para tayong tumitingin sa isang duguang kristal na bola na nagpapakita ng hinaharap ng Rusya. Kahit manalo o matalo ang Rusya sa Ukraine, mahaharap pa rin ito sa dekada-dekadang problema sa populasyon. Tungkol naman sa plano nilang lutasin ang problema sa pamamagitan ng pag-agaw sa Ukraine, hindi iyon masyadong nagtatagumpay. Sa Crimea, na illegal na inangkin ng Rusya noong 2014, kasalukuyang may malawakang paglikas. Libo-libo ang mga Ruso na nagsisikap makaalis. Nakabaligtaran ng layunin ni Putin na isama ang Ukraine sa Rusya. Gusto mo bang malaman kung bakit umaalis ang mga mananakop na Ruso sa Crimea? Panoorin ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mapanood pa ang iba naming video tungkol sa pagbagsak ng Rusya sa Ukraine at sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Maraming salamat sa panonood.